morning po. Sa pangalan ng dakilang Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang araw sa bawat isa. Nandito po tayo sa isang kahilingan ng ating kapatid na mag-umpisa pa lang maglagay ng isang negosyo. At salamat tayo sa Diyos dahil kumbaga itong unang sitas tungkol po sa pundasyon na kung saan maganda po yung naging layunin dahil ang naging pundasyon para itayo ang isang bagay na pinapangaralan o ibinabahagi muna yung salita ng Diyos. Kapag ito po yung pinakamaganda na dapat maging pamantayan ng tao na bago ang kumbaga yung pangsarili na tatanggapin kung ito nakikita o hindi. Una muna, dapat may pangaral yung tinatawag na salita ng Diyos. Kapag kung nandoon po ang kapayapaan ng Diyos sa isang puok, nagiging panatag po ang kalooban ng bawat isa. Kumbaga, may mga dumarating na mga problema o mga pagsubok, parang easy lang dahil po pinangungunahan ng dakilang Panginoon ang isipan ng bawat isa. Kaya, yung salita po ng Diyos, kapag ito po ay pinakinggan at in-apply sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, nagiging matatag po ang kalagayan ng isang tao. Kumbaga, kahit mabibigat na pagsubok, mga problema, parang easy lang. Madali lang po siyang masolve. Kasi kasama yung Panginoon sa pag-re-resolve ng bawat isang sitwasyon na nasa kalagayan ng mga suliranin o anumang mga dinaranas natin mga pagsubok sa ating buhay. Dito po sa pangalawa, sa Kawikaan 24, ang versikulo ay 3 hanggang 14, sabi dito, sa karunungan ay natatayo ang bahay at sa pamagitan ng unawa ay natatatag. Ito po, dahil po sa talento ng isang tao, kumbaga, nakakapaglikha po siya ng ideya o isang plano na kung saan hindi naman maitatag ang isang tindahan o isang negosyo hanggat wala po siyang magandang ideya o purpose o ano man ang kanyang layunin, bakit niya gagawin. Tama yung sinabi kanina. Kumbaga, sa halip na pupunta sa malayo o sa bayan, ang mga mamimili, dito na lang. Kasi hindi na sila mag-aaksaya ng pamasahe o ano pa mang panggastos, dito na lang sila bibili. Kaya po, yan po ay magandang ideya na nagmumula sa isipan ng isang tao. Ano pa po sabi dito? At sa pamamagitan ng kaalaman ay napupuno ang mga silid ng lahat ng mahalaga at maligayang mga kayamanan. Totoo po. Kapag pinag-aharian po tayo ng kaalaman, halimbawa, palagay natin, inaaral natin yung sitwasyon ng isang lugar, tapos nakikita natin, marami palang mga hinahanap ang mga namimili na wala ako. Kumbaga, magkakaroon ka ng kaalaman na kinakailangan, bilhin ko ito para ilagay ko dyan para pag may naghanap, meron akong maibibenta. Parang ganun po yun. Ganun din po sa tahanan. Dati, bahay lang. Ngayon, dahil sa kaalaman, kumbaga, napupuno yung bahay paunti-unti. Yan po ay isa po sa pagpapala ng Diyos. Ano pang sabi dito? Ang pantas na tao ay malakas o ang taong maalam ay lumalago ang kapangyarihan. Ito po. Kinakailangan sa isang tao ang pagiging isang matalino o pagiging isang pantas. Kasi po, ang kabaliktaran po kasi niyan yung kamangmangan o kabubuhan. Kung ang isang tao ay malikhain ng pag-iisip, marami po siyang nagagawa. Marami siyang naiisip, marami siyang napaplano. At nilalakitan po yan ng Diyos ng pagpapala kapag maganda po yung intention. Kasi po, ang Diyos po ang
na ang nagbibigay ng awa. Nasa tao pa rin po ang gawa. Kaya, habang gumagawa ang tao, kumbaga, pinagpapala naman yung Diyos yung mga gawa ng tao. Lalong-lalo na kapag umaayon sa kanyang aral o salita na walang iba, yung ibanghilyo na ating natututunan sa bawat pakikinig natin sa kanya. Karunungan ay totoong mataas, saganang mangmang. Totoo po. Hindi niya ibinubuka ang kanyang bibig sa pintuang bayan. Ang isa pong taong matalino kasi, sa halip na maingay sa magsalita, halimbawa, ang isa kasi matalino, tahimik lang po. Nag-o-observe, tinitingnan yung sitwasyon. Kasi, ang isang matalino, hindi siya bumibitaw ng isang salita na balang araw pagsisisihan niya. Kundi, ina-analyze muna yung magiging output, yung magiging resulta. Kapag sinabi ko ba ito, anong mangyayari? Kapag sinabi ko ba ito, ikakabuti ba o ikasasama? Yun po ang isang taong matalino. Ano pa pong sabi dito? Siya ang kumakata sa paggawa ng kasamaan, tawagin siya ng masamang tao. Ito po. Kapag ang pumapasok na sa isipan ng tao, sa ikapapahamak ng kapwa o ikasasama ng kapwa, ang mangyayari po yan, sarili niya rin ang unang mapapahamak. Ang tawag sa kanya, magiging isang masamang tao. Kaya kung ano po, sabi nga, o pabutihin niyo ang punong kahoy, magiging mabuti ang bunga niya. Tayo po ang punong kahoy. Nakikilala ang bunga sa pamamagitan ng ating mga gawa. Kaya, kahit sabihin natin mabuti tayong tao, sa bibig, nakikita naman ang ating kapwa, masama yung ating pagkatao, nagiging sinungaling po tayo. Kaya, mas maganda yung kapwa natin na nakakakita na nagsasabi mismo na mabuti tayong tao. Yun po yung isang bagay na mahalaga. Ang pag-iisip ng kamangmangan ay kasalanan. Ito po. Sa kawalang kaalaman, nagkakasala po. Pero habang nadadagdagan ang kaalaman, natututunan natin magbalanse, natututunan natin sundin ang kalooban ng Diyos. Sapagkat meron po tayong taglay na unawa. Lamang, hindi po siya nagdidilat hanggat wala tayong naririnig na mga aral, tuturo ng Diyos. At lalong-lalo na kung wala yung gabay ng Espiritu Santo, hindi po natin maitutuwid ang ating mga buhay. Kung ikaw ay manglupaypay sa araw ng kasakunaan, ang iyong kalakasan ay muntik. Kaya po, hindi po dapat tayo panghinaan ng loob. Halimbawa, dumarating sa buhay natin, okay na yung sitwasyon, nagkaroon tayo ng maayos na pamilya, tapos nagkaroon ng karamdaman sa ating mga pamilya, huwag po tayong mababagabag, kundi na kailangan ang pananatili natin ay pananalig sa Diyos. Kasi yun po mahalaga. Iligtas mo silang nangadala sa kamatayan at ang hanggang papatayin ay tingnan mo na iyong ibalik. Kumbaga, na dumarating na halimbawa, nasabingin tayo na minsan hindi maiwasan yun sa pamilya, na okay naman yung tapos may nakukumpay, may nagkakasakit. Kung ang ating pong kaalaman ay lumalago sa pagtitiwala sa Diyos, yan po ay napagnadaanan lang po. Nalalagpasan lang po yan. Ibig sabihin, sinusukat lang yung lakas ng ating pananalig kung hanggang saan. Kasi po, ang tao po kasi, may kanya-kanya oras. Kapag may oras, dadaanan lang po yung mga karamdaman niya. Ganon din po sa negosyo. Ay mga kalugihan, isang tao niya, ang mahalaga, hindi mo nagkakalimot sa Diyos. Kung iyong sinasabi ng ganito, hindi kayo nakakalam nito, hindi ba niya binubulay na tumitimbang ng mga puso at siyang nag-iingat ng iyong kaluluwa, hindi ba niya nalalaman? Kaya po, kinakailangan tayo dito, ang magkaroon tayo ng pangalan bilang mabubuhay tayo dito sa ilalim. Meron po tayong nalalaman. Alam natin yung mabuti, alam natin yung masama. Sundan lang natin yung mga bagay na makapaglululot sa ating ng kabutihan
lalong-lalo na sa atin. At tayo pong mga tao ang nakakalam sa lalakasan ng bawat bagay na ginagawa sa ibabaw ng sanlibutan. Anak ko, kumain ka ng pulot sapagkat mabuti at ng pulot yuta na matamis sa iyong lasa. Sa gayoy, matututo ka ng karunungan na malalagay sa iyong kaluluwa. Kung iyong nasumpungan ito, sa gayoy, magkakaroon ka ng kagantihan. At ang iyong pag-asa ay hindi nahihiwalay. Totoo po, ang pulot o honeybee, hindi po siya dahil matamis lang, pero meron po siyang laman o benepisyo na pinakikinabangan natin. Siya po ay isang perfectong vitamins na walang kemikal. Galing sa mga nektar o mga bulaklak na kinukuha ng mga bubuyog at iniipon sa kanilang bahay. Kaya po, yan ang ginagamit na sa lahat ng mga lutuin, lalong-lalo sa ibang bansa, palaging may pulot. Kaya, kung gagamitin naman natin isang habit araw-araw, minum tayo niyan, napakaganda po yan sa katawan. Malayo po tayo sa anumang mga karamdaman. Sabi dito sa panghuli, sa kayo'y matututo ka ng karunungan. So po, ang karunungan ay hindi po yan itinuturo. Lahat po tayo ay meron ng taglaynan. I-develop na lang kung paano natin magiging direksyon ng ating buhay. Kung paano natin gagawin ang isang bagay. Kapag meron tayong angking karunungan, nakapagpapasya tayo ng tama, nakagagawa tayo ng tama. Karunungan po yan. Kumbaga, hindi padalos-dalos. Halimbawa, nagtayo nitong negosyo, hindi dahil nagtayo para magpalugi. Kundi, maliban doon sa kaunting kita, nakakatulong ka sa kapaligiran, lalong-lalo na sa kanilang mga pangangailangan. Karunungan po yan. Kaya maganda po yung intensyon na nagkaroon ng isang multilindahan dito at balang araw, lalaki pa po yan kapag hindi po humihiwalay sa pagtitiwala sa sindakilang Panginoon Diyos. At palaging una, siya na dapat pasalamatan sa pagdilat pa lang ng mata hanggang sa bago matulog, magpasalamat tayo lagi sa Kanya. Sapagkat kung hindi natin pinakalimutan ang Diyos, hindi rin po tayo niya makakalimutan na pagpalain tayo sa lahat ng ating mga bagay. Siguro hanggang dito na lang ang munting pakikibahagi natin sa West Video. Salamat sa Diyos. At anuman ang ating mga kahilingan, karayang pagkatiwala natin sa Diyos, sa ngalan ng Kristo. Salamat at mapagpalang umaga sa bawat isa.